So sa video ito, pag-usapan natin kung paano yung proseso at madaling paraan para maidikit natin yung nabili nating decals para sa ating mga motor. Magandang hapon po sa inyo, Motoark here, at nasa harapan natin ngayon yung version 3 ng kapatid ko, si Scarlett. Ayan, nakabaklas pa, kinakarbon pa natin. Si Scar naman, ADB, naghihintay na ma-long ride. So sana mapag-long ride tayo bago matapos yung taon. So ngayon, ito muna yung pagkikialaman natin dahil didikitan po natin siya ng nauusong decals po ngayon. Which is, ito may dalawang set po tayo sa harapan po natin. So kung napanood nyo po yung mga previous video natin, is minakap po natin or tinry lang po natin idikit ito. Tinape lang po natin siya para makita natin yung itsura kung babagay sa kanya. At nakita naman po natin na bumagay po yung decals na to dito sa version 3 na to. Also, may reference tayo para magkaroon rin kayo ng idea sa output natin. Ayan yung kay NSB. Ayan. Di ba ang forma? Ang ganda. So, yan yung magiging reference natin para sa pagdikit ng decals na to. Kasi, itong decals rin mismo na to yung ginamit niya para sa motor po niya. So, ngayon, itong dalawang set na to is magkaiba po yung presyo niyan. At base sa observation ko, sa review ko, itong decals na to, ito kasi ginamit to ni Raven ID dun sa click na pink niya, yung pink na click I mean. Tapos ito ginamit ni NSB sa version 3 po niya. Pero base sa pag review ko sa dalawang decals na to, mas mahal to kasi mas matibay, mas maganda yung quality, tsaka mas premium yung pagkakagawa. Ito mas mura ng konti, pero gayon pa man, premium pa rin yung printing po niya, hindi agad nababaklas. Matibay pa rin naman kahit papaano. Yung pinagkaiba lang po nila is yung mas quality po ito. Mas quality. Hindi ko naman sinasabing pangito, pero mas quality po ito dahil ano po siya, parang glossy printed po siya. Tsaka hindi na po siya mahirap ikabit sa motor dahil halos buo na po siya. Ito kasing part na to, para yan dito sa side na to eh. Buo na siya guys. Ayun o. Naka-pattern na, ididikit mo na lang. Saktong-sakto sa version 3. Eh dito kasi, kailangan pa natin baklasin isa-isa, hindi siya buo eh. So itong part na to, ayan o, ano siya, parang watak-watak pa. So kung kaya naman, kung gusto niyo hindi na ma-stress, ito yung bilhin nyo. Mas mahal nga lang ng konti, pero hindi na kayo may stress. Maganda yung pattern, make sure nyo na equal yung pagkakalagay, kabilaan po nyan. Also, hindi nyo na kailangan magtansya-tansya. Pero dito, ayan, papakita ko sa inyo kung paano rin natin siya may didikit ng maayos na pantay po sa ating mga motor. So by the way, sa pagdidikit po natin, syempre, bago tayo na magdikit, kailangan natin i-prepare yung motor po natin. Kailangan malinis, na motor wash na natin hanggat maaari, para nas kayo yung decals po natin, hindi siya agad mabakbak. So ngayon, ito, nalinis ko na. May mga tatanggalin lang po tayo ngayon, katulad na lang po nitong sticker na to. Ito, at saka ito. Kailangan po natin tanggalin yan kasi matatamaan siya ng decals. Pati ito. So pagkatanggal po natin yan, kailangan lang po natin linisin yung mga sticker marks, which is yung parang mga guhit-guhit. Halimbawa na lang ito, ayan, tatanggalin na natin to. Kailangan natin linisin yan guys, para malinis. Ayan, so lilinisin na lang natin yan. Pati ito, kailangan wala pong residue, wala pong dumi. So may video naman tayo about sa pagtatanggal ng decals. Kung stuck pa yung mga decals nyo, yung galing pa sa kasa, pwede yung initan ng mainit na tubig para matanggal. Ito kasi ano na to, aftermarket na tong mga pinagdidikit namin na to, na emblem yan, emblem. Yan, tanggal na to. Tapos yan. So pagkatanggal nito, balikan ko kayo guys para sa susunod na step po natin. So yan, sa mga dikit-dikit na sticker katulad nito, pwede tayong gumamit ng contact cleaner or WD-40, mas okay yon. Tayo wala tayong WD-40, contact cleaner. So gadgarin lang natin hanggang matanggal. So yan, natanggal na po natin yung mga sticker marks dito sa side na to. Yung kabila hindi pa natin natatanggal. So malinis na, okay na tayo sa preparation.
Ngayon, sa pagdidikit ng sticker, hindi siya yung usual way na tatanggalin lang natin dito tapos dikit agad. So yung goal kasi natin ngayon is pantay yung pagkakalagay dito sa side na to, dito sa side na to, at also maiwasan yung chances na medyo tabingi or pangit yung pagkakadikit po natin. So para mangyari yon, ang gagawin po natin is wet method. So sa wet method is babasain po natin yung fairings natin gamit yung soapy water or pwede naman po alcohol. So kahit alin po sa dalawang yan. Ang cons lang ng alcohol is mas mabilis po siyang matuyo, so mas marami tayong i-spray. So kapag kasi alam naman natin, kapag soapy water, lagay natin sa fairings, dikit natin sticker, magagalaw-galaw natin siya guys, parang ganito yan eh. Magagalaw natin. Halimbawa, in-sprayan natin to, dinikit natin yan, magagalaw-galaw pa natin siya. Ngayon, habang pinapatuyo, kailangan matanggal po yung mga bubble sa loob. Kasi possible na magkahangin yan or may soapy water sa loob. Tanggalin natin yung hangin. Pag patuyo na siya, pwede natin siyang sabayan ng heat gun para matuyo po siya at kumapit na po yung sticker. So pag natuyo na po yung soapy water or alcohol, kakapit na po yan. So yun po yung wet method. Yun po yung gagawin natin ngayon. Usual po yan na ginagawa ng mga nagdidikit talaga ng decals kahit ng mga ibang nagdi-DIY. So yun, pakita ko lang po yung kung paano yung pagkakalagay natin ng set na to. Itong set kasi na to yung ilalagay natin dito. Nasa 600 po yan, more or less kung di ako nagkakamali. Lagay ko ng link. Pwede rin yan pang version 2 or version 3. Katulad ni Scarlett version 2. Ayan, ito rin naman, pwede siyang pang version 2, version 3. Ang kaso, pag sa version 2, ang mangyayari dito, dahil hindi sila parehas ng side dito, magko-custom po tayo dito. Hindi siya madidikit agad eh. Ayan o. Hindi tulad sa version 3 po natin, is madidikit po natin siya agad. So yun lang naman yung cons. Ayan, may konting customization pa tayong gagawin. Pero dito, swak na siya. Mali pala yung ano. Mali pala. Ito pala siya. Ayan o, swak na siya. Itong mahabang to, itong buo. Mas mahal to kasi mas quality. Glossy po yan kung di ako nagkakamali kasi merong UV printed. Mas mura. So mas premium yung glossy printed. Try nga natin to. So dito, sumwak siya sa version 3. Swak agad. Dito sa version 2, try lang natin. Ayun o, hindi pa rin siya swak. So may part na gugupitin tayo. Yung kay Raven yung susundan natin, yung kulay pink na Honda Click pagdating dito, kasi ganito rin po yung ginamit niya. So ayan, start na tayo dito guys. So syempre first step po natin, soapy water po tayo. So sa soapy water, sprayan lang natin dito sa part na to. Ayan, damihan lang natin. Then kukunin po natin yung pattern na to. Ito kasi swak to, pero hindi nga ito yung didikit natin. So kukunin natin yung pattern na to dito. So halos same lang naman sila. May konting pagkakaiba lang, pero halos same naman po yung mga yan. Ayan, katulad na lang nito. Mas maliit to eh. Mas maliit itong ano natin. Ayan, dito sa mahaba. Ito kasi mas malaki eh. So yun yung pagkakaiba ng dalawang yan. Pero applicable sa version 2 to, 3. Applicable sa version 2, 3. So unahin natin yung dito sa side. Yung uunahin natin, dahil ito yung pattern natin, ito yung susundan natin. Ito siya. Ito, itong part na to. Ayan, ito siya. Tapos yung nakasobra niya, ito siya. Magkahiwalay kasi yan guys. So pag tinanggal natin, magkahiwalay. Ayan, tapos yun. So lagay muna natin to. Ito. Tapos tinignan ko sa preference natin, wala yung dito, itong part na to sa dulo, wala siya yung dyan, ayan, sa ilalim. Pero okay lang naman. Yun, unahin na natin to. Medyo natutuyo, spray nyo ulit para mamaya dumulas po yung ating mga decals. So yan, bakbakin na po natin itong unang set po natin. Ayan siya, transparent din siya oh. Ayan, tas kadugtong niya tong maliit. Ayan. Soapy water po natin, take note lang, wala namang tamang ratio, basta
tubig lang na haluan nyo ng konting Joy or sabon. Mas okay dishwashing ha. So ganito yung pagka-position niya guys. Ayan. Huwag kayong matakot magdikit kasi hindi pa siya didikit. Dahil nga may soapy water po tayo. Ayan o. Pwede pa natin siya magalaw-galaw. Yan yung purpose natin. So yan yung purpose natin kung bakit may soapy water. So yan. So hayaan muna natin yan. Lagay natin yung dito sa kabila. Ito tayo sa may bandang dulo. So ito naman yung next natin. Ayan, bakbakin lang natin siya. Maganda naman yung pagkakakat niya. Kung kaya naman madali nyo lang matatanggal dito. So sa position po niya, dito siya banda sa baba. So ayan, sinakto ko lang siya dito sa may lining para hindi po siya putol or pumakli dito. Ayan, sakto lang naman siya dito, swak siya dito sa ilalim sa lining. Itong tusok, swak siya dito. Ayan, nasa inyo na kung di-discard yan. So dapat sa kabila, ganyan din yung positioning. Ayan ako makikita nyo, ang gaan lang galawin. So far, wala naman siyang nagbabubbles ngayon. So mamaya, pag medyo patuyo na siya, is gagamitan natin nito tsaka ng heat gun para walang bubbles na nasa loob. Ito, katulad nito, parang may lukot. Parang may bubbles yan mamaya. Ayan o. Kailangan natin matanggal yung mga bubbles sa loob. So proceed muna tayo doon sa harap. So next natin is itong pattern na to. So sa posisyon niya, swak nyo lang dito. Tapos itong part na may lukot dito, baba nyo lang. Di na siya aabot yan guys. Ayan. Sakto lang siya dito sa edge na to. Tsaka dito sa edge na to. Tapos kung gusto nyo pang mag-adjust, nasa inyo na. Pero ganyan yung positioning. Kagaya nung sa reference natin. Ayan o. May reference tayo guys. Tapos sunod natin ito. Itong part na itong patulis. Tsaka itong part na to. So yan, dito lang siya sa bandang taas. Ayan, ganyan lang naman yung posisyon yan. Ayan, kapag may part na naglalaban siya, tanggalin nyo lang ulit. Tapos, sprayan ninyo. Para hindi kayo mahirapan. Iyon o. So, bandang ganyan lang siya. Tapos, meron pa siyang maliit dun o. Ayan, medyo okay na yan. Ganda, di ba? Ayan, so far so good. Ganda na ng kinakalabas ano. Ayan, nagiging kamukha na ng reference natin. So ngayon, dahil medyo patuyo na rin ito, pwede natin punasan para matuyo-tuyo tapos mamaya heater natin. Ngayon yung mga may bubbles. Ayan, katulad yan. Kailangan lang natin labas. Pwede natin kamayin or pwede natin gamitan nitong squeegee. So yan, nasa inyo na. Basta ilabas nyo lang yung mga natatagong lobo-lobo dyan. Sipatin nyo lang. Gamitan nyo ng matanglawin ninyo. Itong part na to, hindi pa siya masyadong dumidikit pero pag medyo natuyo na yan, ayan, kakapit na yan. Gagawin natin, kuha tayo ng tuyong basahan. Habang pinupunasan natin siya, pahiran natin siya from isang side papunta palabas or kahit saang side para matanggal yung bula. Also, mapatuyo po natin siya. Ayan o, kung makikita nyo. Itong part na to, flat naman siya. So, kailangan lang natin siyang kayurin. Ayan, kayurin lang natin para lumabas yung mga bubbles niya. Flat na flat siya. Para mamaya, pag hinitgan natin, smooth na lang. Wala na tayong alalahaning bubbles. Ayan, tapos check nyo lang yung mga bubbles. Gamitan nyo ng squeegee. Ayan, katulad na lang na itong part na to. Ayan, diba? May bubbles. Punasan natin. Tapos, ipalabas natin yung nasa loob niya. So dito sa part na to, ganun din. Kung makikita nyo, may bubble siya dito. Ayan, ilalabas natin yan habang pinupunasan. Ayan, habang pinapatuyo pa natin ang bagayan, punta muna tayo dito sa harap. So meron dalawa dito. Reference natin. Ayan siya guys. Pilaan yan. So itong part na to, sa left side siya. Ganyan lang po yan. Swak naman siya sa gitna. So yan sa isa. Yun o. Sipatin nyo lang guys. Baba pa to. Baba pa. Ayan.
Tips din, okay lang din na konti yung spray nyo para mabilis lang siya matuyo. Do medyo makapit lang siya pero okay lang yun para hindi nyo nahintay yung matuyo. Ayan. So far wala namang nagbababos. Mas okay na pagkadikit pa lang, medyo hagurin nyo na siya para yung bubbles na ilalabas niya na tsaka natutuyo siya. Ayan. Goods na tayo dito. Diba? Ganda. So kung dun sa kabila gumamit tayo ng tubig, ngayon try natin gumamit ng alcohol kung okay goods din siya. Mas maganda tong alcohol kasi malilinis na rin, niya rin yung mga residue. Kung may part man na madulas, kung nag-spray kayo ng WD-40, yun, mas okay to compared sa soapy water. Kaso kailangan nyo lang damihan kasi mabilis siyang matuyo guys. Siyempre dahil nasa kabila na tayo, nadikit na yung kabila, kailangan ipantay po natin siya. So after po natin siyang nahitgan, all goods na po tayo. Makapit na po yan. Hindi na po yan magalaw at tatagal na po yan sa ating mga motor dahil quality naman po yung dinikit natin. So ilalagay ko po yung link ng dinikit natin dito sa version 3. Also, itong para sa version 2 natin at pwede naman po magkapalit yung dalawang yan. Mas mahal lang to ng konti. So ilalagay ko po yung link sa description. Check nyo na lang po dyan sa ilalim ng title. So yan lang muna para sa video na ito. The more click, the more you know, dikit ng decals para sa ating mga motor with procedure. Bye-bye!